Alamat ni Waling-Wali. Noong unang panahon, sa isang kahariang matatagpuan sa may dagat ng Mindanao, may isang makisig at matapang na sultang nagngangalang Raha Sulaiman. Dahil sa kanyang galing at tapang sa digmaan, siya ay nakilala bilang isang kilabot sa iba't ibang kaharian. Pinaniniwalaang na sa kanyang pag-aari ang isang mahiwagang sundang, ang Sundang Linantatyon. Binigay ito kay Sulaiman ni Balido, ang Diyosa ng digmaan. Pinagkaloob ito sa kanya dahil sa mahusay niyang taktika sa pakikidigma. Malaki ang pasasalamat sa kanya ng mga taga Mindanao dahil sa patuloy na pagtatanggol ng Raha. Isa sa mga digmaang kinasasanputan ng Raha ang digmaan sa Seta Timor. Nagwagi siya sa labanan ito, subalit yun lamang ang naging posible sa tulong ni Balidor. Sa labanang ito, siya niregaluhan ng sundang. Subalit, bago pa man ito mapasa kanya, dumaan muna siya sa isang pagsubo. Kunin mo ang itak, sabi ni Balidor. Sa pagtingala ni Sulaiman, nakita niya ang isang lumulutang na itak. Gamitin mo yan at putulin mo ang iyong dalawang braso. Di nagdalawang isip si Sulaiman. Sa utos ng Diyosa ay kinuha niya ang espada at inakmang puputulin ang kanyang sariling braso. Sa pagtama ng itak sa kanyang braso, nagulat na lamang siya nang mapansing walang dugong dumana ni balat na napilas mula sa kanyang katawan. Mula sa puntong ito, Sulaiman, hindi ka na manggagalaw ng kahit anong sandata pa man, sabi ni Balidor. Ikaw ay papanaw lamang sa aking utos. Sa oras na iyon, siguraduhin mong isusuko mo ang ibinigay kong sundang sa lugar na ito. Kung hindi ka man makakarating, siguraduhin mong may isang taong mapagkakatiwalaang magbabalik ng sundang sa akin. Kung gaano kabagsik si Sulaiman sa digmaan, ganoon rin siya kabagsik sa pag-ibig. Dahil sa ganitong katangian, kinamumihian at kinatatakutan siya hindi lamang sa kanyang mga kaaway, kung hindi pati na rin ang kanyang mga tagasunod. Sa mga kali pa lamang, rinig na ang bulungan ng mga tao. Umaalingaw-ngaw ang mga babala sa lahat ng sulok ng kaharian. Itago ang asawa at mga anak na babae dahil si Sulaiman ay paparating! Nag-uumapaw na ang mga babae sa harem niya, subalit hindi pa rin siya tumitigil sa pangungulekta nito. Para sa isang maharlikang tulad niya, walang dalang bigat ang nag-uumapaw na mga babae sa kanyang buhay. Kung may isang aalis, may tatlong darating. Kung gaano siya kahusay sa paggamit ng kanyang sundang, tila mas matalim ang kanyang mga salita pagdating sa pag-ibig. Sa dulo ng kanyang kaharian, may naninirahang isang mangingisda. Kasama nito ang kanyang anak na babae sa bahay na siyang nag-aalaga sa kanya. Isang tapat na tagapaglingkod ang mangingisdang ito kay Raha Sulaiman. Subalit, dahil sa pag-aalala sa posibleng kahihinatnan ng kanyang anak, itinago niya ito sa gitna ng gubat. Umaasang walang mga matang makakatanaw sa kanyang anak, lalo pa ang mga mata ni Raha Sulaiman. Alam niyang hindi siya makakatanggi sa kung anumang sabihin ng kanyang Raha. Tumira si Waling-Waling sa itaas ng isang punong lawaan. Napapaligiran nito ng mga ilang-ilang at ilang halamang gubat. Walang nakakaalam ng paraan upang makaakyat dito kung hindi ang mapag-arugang mangingisda lamang. Pati ang mga pagbisita niya ay planadong-planado. Sa umaga, siya ay nagdadala ng pagkain at sa gabi naman ay sinisiguradong ligtas at maayos ang kanyang anak. Isang di pangkaraniwang kagandahan nga talaga itong si Waling-Waling. Singkinis ng sukla ang kanyang balat, singdilim ng uling ang buhok. Ang kanyang mga pisngi ay parang dinampian ng rosas, mga matang singtingkad na mga alitap-tap sa gitna ng dilim, at ang kanyang mga pilik mata ay tila mga alon sa pagkakurbada. Madali sana para sa dalaga ang ipakasal sa kahit na sino kung siya lamang ay isang dugong maharlika. Subalit,
Naging mahirap ang lahat dahil sa isa lamang siyang pangkaraniwang mamamayan. Isang araw, habang nangangaso si Sulaiman sa gubat, napansin niyang may isang tirahan sa itaas ng mga puno. Sa gitna ng mga puno, nasulepan niya ang bahay ni Waling-Waling. Sa kanyang paglingon, nakita nito ang isang kakaibang kagandahan noon pa lamang niya nakita. Napasigaw si Raha Sulaiman. "Sino ang ama mo? Sigurado akong itinatago ka lamang niya sa akin." Hindi sumagot si Waling-Waling sa takot na baka kung ano ang gawin ng Raha sa kanyang ama. Sa kanyang pagtulog, nananaginip ang mangingisda ng mga karim-marim na ideya. Nang magising ito mula sa masamang panaginip, kumaripas siya ng takbo upang tunguhin ang tirahan ni Waling-Waling sa gubat. Laking gulat niya nang maabutan niya ang isang nagngingit-ngit na Raha. "Paano mo nagawang itago sa akin ang isang nilalang na singganda ng iyong anak? Sabihin mo sa kanyang bumaba upang makita ko siya ng maayos." Utos ng Raha sa mangingisda. "Gawin mo ito kung ayaw mong mahati ng aking sundang." Sa utos ng kanyang ama, bumaba naman si Waling-Waling. Nang umabot siya sa kalahati ng puno, nadampian siya ng ilaw mula sa buwan na lalong nagbigay liwanag sa kanyang katandaan. "Hindi kita papatayin," sabi ni Sulaiman sa mangingisda. "Subalit, nais ko sanang pakasalan ng iyong anak. Ipinapangako kong pakakawalan ko lahat ng babae sa aking hari at siyang gagawin kong asa." Bago pa man tuluyang matapos ni Sulaiman ang kanyang sasabihin at bago pa man makababa si Waling-Waling, nanigas ang katawan ng Raha at ng mangingisda. Isang liwanag ang bumalot sa buong gubat. Nakita nila ang isang imahe na papaliit ng papaliit. Ang dating katawan ni Waling-Waling ay tila sumabit sa mga sanga ng puno. Habang paunti-unting nawala ang liwanag, tila naging mas malinaw sa dalawa ang imahe ng isang bulaklak. Isang bulaklak na may lilat pulang batik sa kanyang mga talulo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan, subalit walang nagawa si Sulaiman at ang mangingisda. Pagbalik sa palasyo, inatasan niya ang mga kawan niya na kumuha ng mga bulaklak na waling-waling sa gubat at ipalumuti ito sa mga puno sa harapan ng palasyo. Isang pag-aalala sa pag-ibig na sana'y maaabot na niya.